Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, natatandaan ko, yung unang preaching ko po, ay sumisigaw po ako ng hallelujah. Itanong niyo po kung bakit. Nung una pong preaching ko ay, ang tuhod ko po ay nangangatog. At ang sabi sa akin ni Bishop, kapag ka nangangatog, ay nagugustuhan ka ng Panginoon. Kaya doon po ako nakilala na tuwing ako po ay tatayo, ay sumisigaw po ako ng hallelujah. Sumigaw pa nga tayo ng hallelujah! Alam niyo po, nadinig po ng Panginoon ang ating pong mga sinisigaw. Pwede po bang repeat after me? Because there is power in declaration. I am blessed forever. I am the carrier of God's presence. I am redeemed from the curse of the law. I have long and satisfied life. I am anointed by the Anointed One. Purihin po ang Panginoon. Iyan po ay akin pong ginagawa araw-araw. Pagkagising sa umaga, pagkapanalangin, dinideclare ko po yan sapagkat there is power in declaration. Amen. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay serving God with a spirit of excellence. Buksan po natin ang ating pong Bible sa Daniel 6:3. Ano po ang sabi doon? Then this Daniel distinguished himself above the governors and ano po ba yun? Satraps, because an excellent spirit, sabi nga natin, excellent spirit was in him, and the king gave though to setting a him over the whole realm. Alam niyo po, si Daniel po ay napili ng hari sapagkat may kakaiba sa kanya. Meron po siyang excellent spirit. Tayo muna po yung manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa hapon pong ito. Salamat po, Panginoon, may mga tunay kang anak na nag-uuhaw, hallelujah, sa iyong presensya at nag-e-expect na may mangyayari sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito. Let the name of Jesus be glorified sa aming pong kalagitnaan at itago mo po ako sa iyong likod, sa likod ng iyong krus. Hallelujah, at ikaw lamang, Panginoon, ang maparangalan. At pagkatapos po na aming pong mapag-aralan ng iyong salita, ay magkaroon po ito ng manifestation sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. In Jesus' name, amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aantukin. Bawal matulog. Kasi po merong kanya-kanyang oras. May oras ng pakikinig, may oras ng pagtulog, at may oras ng pahinga. Amen. Hindi po ito oras ng pagtulog. Ito po ay oras ng pakikinig at pag-aral ng salita ng Panginoon. Ano po ba yung excellent spirit? Sino po dito yung may gusto ng excellent spirit? Ay, kasi po, hindi po ba, sabi po doon, si Daniel po ay pinili kasi meron siyang kakaiba. Sabi mo sa katabi mo, may kakaiba ka ba? O talagang ganyan ka na? Abay, kausapin niyo po yung katabi niyo. May kakaiba ba sa'yo? O palagi kang ganyan? Ano po ang sabi? Ang sabi po doon ay, excellent spirit is a mindset of doing your best work with integrity, diligence, and quality, open, motivated by faith, or desire for high standards regardless of whether anyone is watching. Ito po yung espiritu ng kahusayan, kahangahangang paglilingkod. Tayo do po ay dapat po na naglilingkod ng mayroong the best na paglilingkod.
Itanong mo nga sa sarili mo, the best kaya yung paglilingkod ko kay Lord? Kayo po ang nakakaalam niyan. Amen. Sapagkat ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam kung paano ka maglingkod sa ating Panginoon. Sa kapanahunan po natin ngayon, marami po ang nagsasabing sila ay born again. Ang born again po, ito po yung pagbabago ng buhay sapagkat tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. After that, yung pagiging born again natin, dapat po tuloy-tuloy na tayo ay talagang binago ng Panginoon. Hindi na po tayo babalik sa dati natin. Amen. At napakabuti po ng Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat minahal, pero po tayo ay pinatawad, tayo po ay marumi, pero nilinis po ng ating pong Panginoon. At sa ating pong paglilingkod, kinakailangan po ay meron tayong excellent spirit. Yung kahusayan sa paglilingkod at kahanga-hangang paglilingkod sa Panginoon. Marami po ang naglilingkod sa Panginoon na mayroong tinatago. Tanong mo nga sa sarili mo, ako kaya yun? Kapag ba ako'y nagtuturo, may nakatago sa akin na dapat na ilabas. Hindi po tayo makakapagtago sa Panginoon. Madali pong magturo, ang question po ay, kung yung bang salita ng Panginoon na tinuturo natin bilang mga leader ay nakikita sa ating buhay. Papaano po tayo magkakaroon ng espiritu na kahanga-hangang paglilingkod? Sa panahon po na ito, darating ang panahon na may mga lingkod ng Panginoon na bumabalik sa dati. Hindi ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi ako yon. Sila lang yon. Amen. At purihin po ang Panginoon sa JCTD family na palagi po namin pinapanalangin. Ang dalangin ko sa muling pagbabalik ng Panginoon, magkikita-kita tayo, walang maiiwan. Sapagkat ang paglilingkod natin sa Panginoon ay tunay na nagmamahal sa Panginoon at mayroong tunay na kahusayan, the excellent spirit. Ngayon, ano po ba ang dapat nating makita sa isang tao o ano ang dapat nating gawin para magkaroon tayo ng excellent spirit kung yung iba ay wala pa o meron ka na? Kapag ikay wala pa, humiling tayo sa Panginoon na, Lord, sa aking pong paglilingkod ay ang gusto ko po ay yung the best ang maibigay ko sa iyo. At kung meron ka naman, hilingin natin sa Panginoon, Lord, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa upang sa ating pong paglilingkod ay tumagal tayo. Nung pong kaming ay bata pa, may edad na po ba tayo? Nung kami po ay bata pa, marami po kaming mga kasabayan na talaga namang anointed. Pag nagko-crusade, napakadami po ang naboborn again nung pong time na yon at marami po ang nadadala sa Panginoon. Dumating po yung pagkakataon nung kami po ay nagkita-kita muli, sila po ay tumalikod sa Panginoon sapagkat hindi nila iningatan
ang kanilang puso sa paglilingkod sa Panginoon. At nung makita po kami ni Bishop Ted, ang sabi, Bishop Ted, buti pa kayo nagtuloy-tuloy na ngayon ay ginagamit pa ng Panginoon at pinagpala. Nasira po ang kanila pong mga buhay, ang mag-asawa ay nagkahiwalay, at nagkaroon ng napakaraming problema sapagkat umalis sila sa presensya ng Panginoon. Dito ko po nakita sa ating pong paglilingkod, dapat ay consistent tayo sa ating mga ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang number 1 po ay excellence starts with the heart. Proverbs 4:23, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang Diyos po ay nakatingin sa puso. Amen. Kaya nga po sinasabi ko, kung titignan po ng Panginoon at bubuksan ng Lord ang puso natin, ano kaya nakalagay? Sa palagay nyo, ano po ba nakalagay sa puso? Ba't ayaw nyo pong sumagot? Nakalagay po ba sa puso natin ay, Lord, mahal na mahal kita? Maglilingkod ako? O yung, Lord, parang ayoko na. Parang nahihirapan na ako. Parang give up na ako. Ang sabi ng Panginoon, don't give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Ang number 1 po ay excellence starts with the heart. Si Daniel po ay hindi napili kundi dahil siya ay magaling o matalino, kundi meron po siyang excellent spirit. Hindi po natin pinag-uusapan kung matalino o magaling ang isang lingkod ng Panginoon. Amen. Ang tinitignan po ng Panginoon ay yung puso. Magaling ka nga, masama na maugali mo. Matalino ka nga, mayabang ka naman. Wala dito noon, amen. Pag po tayo ay naglilingkod kay Lord, ang una nating motibo ay to glorify the name of Jesus. Walang ibang maitataas kundi ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung hindi sa Panginoong Jesus, hindi mo naman magagawa yan. Ang tinitignan po ng Panginoon ay yung pong mga ugali natin. Marami pong mga lingkod ng Panginoon, ang Lord lang ang nakakaalam ng inyong puso, ng inyong buhay, kung paano po kayo maglingkod sa Panginoon. Marami po akong nakikita na mga lingkod ng Panginoon na mga sikat. Pagdating po nang sila ay sumisikat na, hindi na po si Jesus ang naitataas, kundi sila na po. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? O ako yun? Palagi po nating iisipin sa ating pong paglilingkod ay yung puso ang tinitignan at yung ugali. Di ba merong anointed nga siya, ay ang ugali naman. Sabi mo sa katabi mo, mabait ka ba? O nagbabait-baitan ka lang? Sa ating pong paglilingkod, minsan may tinetest ang Lord sa atin eh.
Alam natin na tayo'y mahina. May mga kahinaan tayo at alam ng demonyo kung saan tayo mahina. Pero huwag natin panatiliin na yung kahinaan ang maglalayo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong mga kahinaan, pero dahil sa Panginoon, nagiging malakas ka. At ang sabi pa nga doon ay, sa 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Naalala ko po si Bishop Ted. Dahil nung nangliligo po siya sa akin, ay pinanalangin ko po, sabi ko, Lord, let your will be done. Kung sino po ang gusto mo para sa akin, yun po yung ibigay niyo sa akin. At ibinigay nga po sa akin to ng Panginoon. Yung 1 Samuel 16:7. Nung inaaral ko po, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Totoo nga po, di ba? Ang tao po ay tumitingin sa itsura, pero ang Lord po sa puso. Pero ang isang tao na kung tinitignan mo ay hindi maganda, gumaganda siya kapag malinis ang puso. At yung maganda, na hindi maganda ang ugali, pumapangit. Tignan mo ay katabi mo, kung maganda o pangit, kung gwapo. Pag po ang isang lingkod ng Panginoon ay maganda at nagliliwanag, ibig sabihin, yung presensya ng Panginoon ay nasa Kanya. Di po ba alam natin yan sa deliverance? Kapag ang isang tao ay pumapangit, parang naiiba ang mukha, something wrong. Pero pag nakikita mo ang isang tao na nagliliwanag, yung bang pagkausap mo ay siyang-siya ka, yung bang kapag may problema ka ay pagkausap mo ay parang nawawala yung problema. Kasi He is the carrier of God's presence. Meron siyang excellence spirit sa kanyang puso. Hindi po ba? Pag po, mararamdaman naman po natin na kapag po ang isang tao ay spirit-filled, kaya dapat po, doon ka makikipagbarkada sa mga mataas ang faith, spirit-filled. Amen. At kasi po, di ba, mayroong transference of the spirit. Kapag ka gusto mong gumanda at nakikita mo na yung katabi mo ay spirit-filled, tumabi ka sa magaganda. Di ba? Kasi may transference of spirit. Pag tumabi ka sa pangit, papangit ka din. Kasi maganda ka, tumabi ka sa pangit, nagiging pangit. Kaya mainam, sa spirit-filled ka na merong excellent spirit, tatabi at sasama. The excellent spirit with a heart, with a good heart. Amen. Kaya, ang una po na kinakailangan may excellent spirit, yung motibo. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ano ba motibo? Ang motibo mo ba ay para sumikat ka? Kung gusto mong sumikat, mag-artista ka na lang. Kung papogi o paganda, mag-artista ka na lang. Kung gusto mong sumikat, dapat si Jesus po pinasisikat natin. Amen. Si Jesus lamang po ang itataas natin. Hallelujah! At ang sabi po doon, check your heart when no one is watching. Palagi po nating i-check ang ating mga puso kung may nakakita o wala, tama yung ginagawa mo.
Hindi yung kapag lang na may nakakakita, tsaka ka gagawa ng mabuti. Sa paglilingkod sa Panginoon, naku, andyan na si Bishop. Kailangan makita niya ako na masipag. Tatanungin na naman ako eh. Sabi ni Bishop, oh, kumusta ka na? Ilan na member mo? May Bible study ka ba? Ano ba ginagawa mo? Di ba ganyan? Di ba ganyan magtanong si Bishop? Ba't ayaw niyo akong sagutin? Ngayon, pag tinanong po ni Bishop, ano po sagot nyo? Bishop, parang kukunti pa eh. Eh, paano hindi dadami kung saan-saan ka nagpupunta? Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kinakailangan may focus po tayo. Amen. Kinakailangan po sa paglilingkod sa Panginoon, palagi kang nakakonekta sa ating Panginoong Jesus. Intimacy with the Lord. Hindi yung sino yung kakaiba, yung kasama mo, palagi yun. Dapat po ang palagi nating kausap ay ating Panginoon. Kapag kausap natin ang palaging Panginoon, nagiging kamukha ka ng Lord. Hindi ba sa mag-asawa, palaging nag-uusap? Tignan nyo, magkamukha na kayo mag-asawa. Nung dati po, pag sinasabi, ayokong kamukha ni Bishop. Pero ngayon po pumapayag na ako kasi gwapo na siya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Excellence starts with the heart. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, we must serve and work with joy in our heart. Palagi ko pong sinasabi, serve the Lord with joy in your heart. Masarap pong maglingkod sa Panginoon na kapag po tayo ay masaya. Di ba masarap kahit pagod na pagod ka na, dahil mahal mo ang Panginoon, hindi mo inaalala na ikaw ay pagod. Kasi mahal mo ang Panginoon. Di po ba? Eh sinasabi mo, mahal mo nga Panginoon. Eh hindi ka nga makapag-pray eh. Yung bang minsan pagod na pagod ko na. Lord, salamat po sa maghapon. In Jesus' name, Amen. Tulog ka na dahil sa pagod. Ang totoo pong lingkod ng Panginoon, merong intimate relationship sa Panginoon, hindi po siya papayag na hindi niya nakakausap, hindi niya nami-meet, hindi siya nagpe-pray ang Panginoon sa buong isang araw. Sa pagpe-pray naman po, hindi lamang po naman umaga. Kahit saan po tayo nandoon, pwede tayong manalangin. Kahit nasa jeep ka, nasa sakyan, di ba kinakausap mo ang Holy Spirit? Pag hindi po natin kinakausap ang Holy Spirit, nalulungkot siya. Kaya dapat every day ay kinakausap natin. Di ba? Holy Spirit, ano po ba ang dapat kong gawin? Sa buong maghapon na ito, salamat, pinahira mo ko ng buhay. Ang gusto ko, samahan mo ko, igabayan mo ko kung ano ang dapat kong gawin sa buong maghapon. At pagkatapos naman po sa gabi, mananalangin tayo, Panginoon, nalugod ka po ba sa buhay ko? Iaalalahanin natin kung ano yung nangyari sa buong mag-araw na yon. Ako po ba ay nakapagsalita ng hindi maganda? Naggalit ba ako? Nainis ba ako? And that is character. Kaya kinakailangan po ay mabago tayo sa ating mga ugali. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Una po, with an excellent start with the heart, ang tinitignan po ng Lord, yung motibo, kung paano yung attitude natin sa paglilingkod, at yung pong kahit walang nakakakita, ay gumagawa ka sapagkat mahal mo Panginoon. Number 2, sabi pa po doon, excellent is not what people see,
It's who you are before God. Ang excellent spirit do po ay hindi yung kung ano lang nakikita ng mga tao. Ang excellent spirit with a heart yung kahit hindi may nakakakita, ginagawa mo dahil sa Panginoon. Amen. Number 2, excellence shows in faithfulness. Sabi po doon, Luke 16:10, whoever is faithful in little is faithful in much. Si Daniel po ay consistent. Hindi lamang siya magaling sa harap ng tao, kundi kahit po walang tao, ay siya po ay magaling sapagkat siya po ay tapat sa Panginoon. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, ay tapat ba tayo? Ang sabi po doon, whoever is faithful in little is faithful in much. Pag po tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit, pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa malaki. Purihin po ang Panginoon. Ang JCTD family po ay nakita po na tapat na naglingkod sa Panginoon. Kung kaya't pinagkatiwalaan tayo sa maliit, paunti-unti at sa ngayon po ay pinagkakatiwalaan na tayo sa malalaki. Amen. Pinagmamalaki ko po ng ating pong mga pastor, sila po ay naglilingkod na tapat at nagmamahal sa Panginoon. Pwede bang tumayo ang lahat po ng ating pong mga pastor ng JCTD family at saka ang si Christ the Rock? Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Nakita po ng Panginoon sa kanila pong paglilingkod, makakaupo na pa ko, salamat po. Nakita po ng Panginoon sa kanilang paglilingkod, sila ay napagkatiwalaan sa maliit, kung kaya't pinagkakatiwalaan sa malalaki. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko yun. At lalong-lalo naman po yung ating pong mga senior pastor, sapagkat matagal na kami magkakasama niyan. At nakita ko po sa kanilang mga buhay na sila ay tapat na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa ating pong paglilingkod, kinakailangan po ay tapat ba tayo sa oras? Kapag ba sinabi ng ating pastor o kaya ng nakakataas sa atin, ganitong oras, dumadating tayo ng oras, sa tamang oras, o sasabihin mo, ay naku, mamaya na lang akong pupunta kasi yung iba naman late. Maging example ka. Kung yung iba'y late, ikay huwag. Maging tapat ka kahit sa oras. O kaya lalong-lalo na po sa pera. Tayo po, ang JCTD family po ay sinabihan ni Bishop na at tapat po ang ating po mga pastor. Ang sabi po ni Bishop, kapag po may nagbigay sa inyo ng pera, itatanong nyo po, ito po ba'y sa church o ito po'y sa personal? Di ba mga pastor, ganyan po tayo? At pag po sa church yung pera, binibigyan natin ng resibo. Pero pag sinabi po ng nagbigay ay sa inyo, di praise the Lord, akin pala yun. Ganyan po ang ating mga pastor. Amen. At tapat sa maliit at tapat din po sa malalaki. At saka sabi pa po, kailangan ay diligent, masisipag. Ang lingkod po ng Panginoon na masipag ay lalago at lalago ang kongregasyon. Ako po ay hangang-hanga kay Pastor Lawrence at kay Pastora Donna. Bakit po? Napakasipag po niyang mga mag-asawa na yun.
Pero lahat naman po ay masisipag. Kaya lang po, ang nakikita ko po talaga, itong mag-asawa na to, lalong-lalo na po sa deliverance, pag po nag-deliverance po yan, at may karga, hindi niya iiwanan na hanggat hindi nakakalaya. Kaya ang ating pong mga senior pastor, masisipag yan. Sabi mo sa katabi, bakit doon lang yung sumagot na amen? Dito. Masisipag, di ba? Lahat naman po yung masisipag. At kaya po lumalaki ang kongregasyon. At syempre po, for the anointing, kasi po ay merong excellence spirit. At pang ilan na po? Excellence requires sacrifice. Colossians 3:23, whatever you do, work at it all with all your heart as working for the Lord. Pag po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kinakailangan po ay meron po tayong mga sakripisyo. Minsan po ay pera. Di ba? Minsan wala ka nang pera, isasacrifice mo pa yung pera dahil mahal mo ang Panginoon. Amen. At kapag naman po tayo ay sumunod sa Panginoon, at pag po tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon at binigyan natin yung pera na yon, ay the Lord will reward us. Ang tinitignan lang ng Panginoon yung puso na masunurin at yung pong sakripisyo. Yung pong tayo mga pastor, hindi po ba minsan namamahinga na kayo tapos may tatawag, Pastor, pag-pray mo kasi ganito may nangyari. Ikaw na namamahinga, hindi ka na mamamahinga kasi pupuntahan mo yung nagpapapray. It is a form of sacrifice. Imbis na mamamahinga ka na, dahil mahal mo ang Panginoon at mahal mo yung tao, ay pupuntahan mo. Amen. At meron bang pastor na kapag tumatawag yung mga member ay sabihin na, naku, bukas na. Hindi ba tayo mga pastor, kapag po tayo ay tinatawag at emergency, kahit na ano ang ginagawa, pupuntahan natin. Nagsasakripisyo. Amen. Kami nga po, nung maliliit pa yung mga bata, pag birthday, graduation, nung mga anak namin, minsan wala po kami. At pinapaliwanag po namin sa aming mga anak na kanya po kami wala, ay kami po ay nasa gawain ng Panginoon. Yung ding mga anak po namin ay sanay mag-sacrifice. Dahil alam nila na ang kanilang mga magulang ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sanay ka bang magtiis? O puro pagtitiis? Pag puro pagtitiis, magtanong ka sa Panginoon, Panginoon, ang tagal ko na po nagtitiis. Sino po kaya ang may kasalanan? Ako o ikaw? Kaya ba ako nagtitiis? Ano po ba nakikita mo? Bakit puro tiis? Minsan tinatanong natin ang Panginoon. Pero ang itanong natin, yung sarili natin, Lord, ano po ba yung nakikita mo sa aking puso? Na bakit hindi lumalago? Ginagawa ko naman ang lahat. I-reveal mo po sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Siguro, puro ka reklamo. Naku, yung church namin, nasira, papagawa na naman. Saan ako kukuha ng pera? Yung mga member, baka sabihin, puro offering. Minsan po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, talagang may ganyan. Dumadaan sa pagtitiis. Kami naman po ay hindi nakarating dito na bigla na lang na bigla na lang lumaki. Kami din po ay nakaranas ng pagtitiis.
Kaya nga sabi ko, Lord, sawang-sawa na akong magtiis. Sinasabi ko po sa Panginoon noon, nung maliliit pa yung mga bata, naranasan po namin na walang pera, walang pagkain, walang sweldo. Naranasan ko po, walang love gift, may sakit ang 2 anak. Sa Diyos lamang kami umaasa na pagagalingin siya ng Panginoon, and the Lord will provide our lahat po ng aming pong pangangailangan. Dumating po sa buhay namin na wala po si Bishop, nagkasakit ang 2 bata, wala akong pambili ng gatas. Purihin ng Panginoon. Nanalangin ako sa Panginoon na, Lord, you are a great healer. Pagalingin po ang 2 bata na ito. Wala kaming pagkain. Purihin ng Panginoon. Wala nga kaming pagkain, pero merong dumating sa aming pintuan na merong isang isang bag na grocery. Hindi ko alam kung saan galing. Yung pong time na yon ng mga sakripisyo, nakita po ng Panginoon yon, and the Lord will reward you. Purihin ng Panginoon. Kung sa panahon po na ito ay nasa pagkakataon ka, nasa sitwasyon ka na puro ka sakripisyo, nakikita ng Lord yan. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Tignan mo yung mukha ng katabi mo kung antok na antok na. Parang ang pupungay ng mga mata nyo eh. Ano ba yan? Kinikindatan mo pa o pumupungay yung mata? Nakikita po ng Panginoon yung mga sakripisyo natin. Si Pastor Aglesi, napakalayo po ng nilalakad niyan. Kasi natatandaan ko, nakarating ako doon, tumatawid pa kami sa ilog. Dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon. Kapag po merong tayong sakripisyo, may reward. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Tuloy-tuloy lang sa paglilingkod. Amen. Hallelujah. At ang sabi po doon, give your best in the ministry. Yung pinaka-the best, ibigay mo na. Amen. Yung bang kapag nagtrabaho ka, yung the best. Hindi yung, hayaan mo na, makaraos lang. Hindi dapat ganon. Amen. At makikita natin na kapag po tayo ay dinisar natin na meron tayong excellent spirit sa paglilingkod sa Panginoon, the Lord will reward us. Number 4, excellence glorifies God. Matthew 5:16, let your light shine before others that they may glorify your Father in heaven. Dapat po sa ating pong paglilingkod, hindi ang sarili ang natataas, kung hindi ang ating Panginoon. Amen. At kanina nasabi ko po na hindi po tayo ang dapat sumikat, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen. Always give glory. We will give back all the glory to our Lord Jesus Christ. Every time po na kayo po ay tatayo sa pulpito at pagkagabi na, di ba ganyan? Panginoon, salamat po sa ginawa mo po sa buong maghapon. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri sa ginawa mo po at pagsama sa akin. Hindi po tayo ang natataas, kundi dapat po ay ang ating pong Panginoon. Kasi may mga, sa mga panahon po natin na ngayon, ay may mga lingkod ng Panginoon na nagpapasikat lang. Wala dito noon, sabihin mo, hindi ako yun. Amen. Hallelujah. Pangilan na po? Excellence is proven in the secret place. Matthew 6:6, go into your room and pray to your Father who is unseen.
Si Daniel po ay hindi lamang siya public leader, kundi in times na siya ay nag-iisa, siya ay palagi niyang kausap ang Panginoon. Bibilisan ko na nga. Excellence demands death to self. Galatians 2:20. Patay ka na sa sarili mo. Amen. Pangilan na po? Excellence carries accountability before God. Hebrews 13:7. Bibigay ko na lamang po ang mga verse. Hanggang doon na lamang po. At tayo pong lahat ay tumayo. Sabi ko sa inyo, mabilis ako eh. Ngayon po, sino dito yung nagdi-desire ng excellent spirit? Sige po, lahat ng kababaihan dito, lahat ng kalalakihan doon. Hurabaka shandara bayande. Yarabaka shandara bayande. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory to you, Jesus. Hallelujah. We praise you and we glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, maghawak-hawak po kayo ng kamay. Jesus, Jesus, Jesus. Rabakashandara bayande. Yarabakashandara bayande. Yarababashandara bayande. Sige po, speaking in tongues. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, Rabababashandara bayande. Yarabababashandara bayande. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Father God, nakikita mo po, Panginoon, ang mga lingkod ng Panginoon. Lord, we want the anointing of excellent spirit. Hallelujah sa aming mga buhay. Panginoon, lahat po, Panginoon, ang nakikita mo na amin pong nagawa na hindi ka lugod-lugod sa iyo, patawarin mo po kami in the name of Jesus. Panginoon, lahat ng kayabangan, alisin mo sa aming mga puso. Lahat ng kapalaluan, come out in the name of Jesus. Lahat ng self-pity, pagkaawa sa sarili, come out in the name of Jesus. Lumayas ka, lahat ng hadlang sa paglilingkod namin sa Panginoon. Lumayas ka in the name of Jesus. Oh, rabashande. Sige po, speaking in tongues. Yaya rabababashandarabayande. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami nagkukulang sa mga panalangin. Nagtuturo kami, Panginoon. Pero Lord, nakikita mo, Panginoon, na kung minsan kami tamad sa panalangin. In the name of Jesus, ilagay mo po sa aming mga puso na palagi kaming uhaw sa iyong presensya, that we are the carrier of God's presence. Makita mo po, Panginoon, na kami nagliliwanag sa aming mga tinuturuan. Kami maging good example in the name of Jesus. Alisin mo po, Panginoon, ang lahat na masasama naming ugali, na kung minsan kami natatamad, kami mapagmataas. Lord, in the name of Jesus, makita ka sa aming mga buhay. Lahat ng mga kahinaan namin, ikaw ang aming kalakasan. Yarabashandarabayande. Sige, speaking in tongues. Yarabashandarabayande. Yarababashandarabayande. Urababababababababayande. Lord, anoint your servant, the excellent spirit, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon. Kami pinagkakatiwalaan mo sa maliit. Pinagkakatiwalaan mo kami sa malaki. Lord,
Binigyan mo kami ng new dimension in the name of Jesus. Nananampalataya po kami, Panginoon. Hallelujah. Yung excellent spirit, the anointing of excellent spirit, Panginoon, ay ibigay mo sa amin sapagkat kami, Panginoon, ay nagmamahal in the name of Jesus. Yarabashandarabayande. Oh, yarabababashandarabayandarabayande. Yarabashandarabashandarabayande. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus.
salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagsama po, Panginoon, sa amin sa hapon pong ito. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay makita sa aming mga buhay. Maging buhay na patotoo ang iyong mga lingkod. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen.